ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Ready na ko? Sige. Okay. Ngayong araw na ito, yung makakatalakayan ko ay isang King Bishop ng EDB. Ano yung meaning ng EDB? Evangelization, Discipling, nakalimutan ko yung karugtong nun. At ang sabi dito, ang gusto niya patunayan ko sa inyo lahat is si Mary ay full of grace. Kasi yun ang naririnig niya sa ating prayer ng Hail Mary pag tayo nag-rosary, hindi ba? So, ano ba ang pariralang full of grace? Ay isang salin mula sa orihinal na wika na Biblia at may malalim na kahulugan, lalo na sa teolohiya ng Kristyanismo. Narito ang pangunahing kahulugan nito ayon sa konteksto ng Biblia. So, ang full of grace ay salin ng Gregong pariralang kecharitomene. Kecharitomene na ginagamit sa Biblia doon sa aklat ng Lucas. Technological na kahulugan. Anong meaning ng full of grace? Biyaya na lubos. Pinapahiwatig nito na si Maria ay puspos ng biyaya mula sa Diyos. Kasi Mary yung topic natin, di ba? Pinapahiwatig nito na si Maria ay puspos ng biyaya mula sa Diyos, isang pahiwatig ng kanyang kalinisan, kabanalan, natatanging papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Pangalawa, walang kasalanan. Sa pananaw ng Simbahang Katolika, ito ay patunay ng kanyang pagkawalang kasalanan o Immaculate Conception, o ang paniniwala na si Maria ay iniingatang walang orihinal na kasalanan mula sa kanyang pagkasilang at pinili siya ng Diyos. Ang full of grace ay nagpapakita rin ng matinding pabor ng Diyos kay Maria, isang sagisag na siya ay pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Sa mas malawak na konteksto ng Biblia, ang salitang grace o biyaya ay karaniwan nangangahulugang walang bayad na kaloob ng Diyos. Kadalasang kaugnay ng kaligtasan, kapatawaran at pagpapala. Kaya ang pagiging full of grace ay hindi lamang tungkol kay Maria, kundi nagsisilbing modelo ng pagtanggap ng biyaya at pagiging pag-ugnayan niya sa Diyos. Ang full of grace sa Biblia ay isang pariralan na napapakita ng kabuuan ng biyaya ng Diyos sa isang tao. So siya ay full of grace kasi buo yung binigay sa kanyang biyaya. Hindi partial. Buo talaga. Particular kay Maria, bilang sagisag ng kanyang kabanalan at espesyal na misyon. Ginagamit din ito upang ituro ang kaganapan ng biyaya na maaari ring makamit ng mga mananampalataya sa pamamagitan ni Kristo. Maaaring makamit pero wala pang nakakamit. Kung meron man, siguro isa o dalawa. Pero pangalan niya, kung meron man, nasa Biblia rin. Pero ang topic kasi is about Mary full of grace. Ngayon, meron ba sa Biblia Mary full of grace? Ay, meron. Kung ating babasahin dito sa Luke chapter 1 verse 28, 28, ayan. Ang sabi ganito, "And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women." Ano ang sinabi ng anghel kay Maria? Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Kaya dito, napatunayan ko na si Maria ay full of grace. Letra por letra sa Biblia. Hindi naman letra por letra yung ating papapatunay kasi papatunayan nga. Pero dito, sinasabi ko lang na nababasa siya letra por letra na si Mary ay full of grace. Sabi dito, "And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women." Moderator, meron pang natitirang oras? Naapa imong 5 minutes and 23 seconds.
Wave ko na. Okay, okay. So, imo nang i-wave ni siya, imong oras. Sige. Okay. Okay, salamat kayo, Mr. Affirmative sa imong panahon, no? So, diri na punta, di na po nato nilanganon, kay murag excited na kayo mga tanan ni si Pastor Ephraim. So, Pastor, kaning andam na ba ka mo kasi sa amin si mong katbang? Andam na, Mr. Moderator. Okay. So, pagsugod ni mong pangutana, Pastor, magsugod usab ka badbad ang imong na pulo ka minuto nga cross-examination. Go ahead, Pastor. Okay, good morning sa tanan. Good morning, Brother Jando. Nagisgot man ka og Luke 1:28 unya imong gisulting nadia ang Greek word nga kitcharito mene. Kanang Greek word nga kitcharito mene, ang in English ana is full of grace ba? Yes bro, sa binasa ko bro, sa Douay Rhymes version, full of grace siya bro. Pero sa kasagaran nga mga versions, wala siya gi-interpret og full of grace. Siguro karong buntaga ako ang research almost all versions of the Bible except sa inyuha. Objection, moderator. Okay, stop time. Role niya ngayon ang magtanong, hindi pa magpaliwanag. Magtanong muna siya. Magtanong okay, ako. question, palihog. Proceed sa pangutana, Pastor. Bakit most of the translations, kitcharatonomy is translated either highly favored, beautiful, favored one, dili man lagi full of grace. Okay. Most of the translation, sabi mo, ang ginagamit kong translation is galing pa sa Douay Rhymes na nagsimula noong 1609. Wala pang King James Version. Kung sa iba, highly favored, wala akong problema doon. Kasi yung full of grace, talagang highly favored yon. Next question. Kanang word nga full of grace, kabalo ba kakapila na nga times ni appear sa Bible? Wala. Hindi yan ang tema ko kung kailan siya umappear sa Bible. Ang aking tema, patutunayan ko na si Mary ay full of grace. Next question. Paano ito? Kasi sa John 1:14, Jesus was considered as full of grace. And the Greek word used is pleres charitos, not kitcharetomene. Ito ang sagot. Kung full of grace si Kristo, walang problema yon. Hindi kasi yan ang topic ko eh. Ang topic ko, patutunayan ko na si Mary ay full of grace at napatunayan ko na nga, iyon ang gibain mo. Next question. Hindi mo na, I will not, sorry. How can the word kitcharitonomy become full of grace when this word is just one in Greek and it should not be interpreted into two words? Ito ang sagot. Ang binasa ko, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan yan ang translation. No? Hindi sa kailangan stricto tayo dyan. Kasi ang mga Bible scholar, nagbigay na ng translation. At ito sinasabi, full of grace. Letra por letra, Biblia naman yan eh. Ang tema, patutunayan ko ayon sa Biblia at mga referensya. Next question. So, kitcharitonomy and the word pleres charitos, parihara ang meaning. Yes, pareho lang bro. Kasi yan ang binasa ko dito sa... Asa man mo nabalaan nga ang word nga kitcharitonomy o pleres charitos parihara. Ito nga, binabasa ko na nga dito eh. Yung aking reference eh. Babasahin ko muna para sa lahat ng mga nanonood ha. Ito, gagamitin ko dito. Muli, ang kinainisan ng karamihan, ang ChatGPT. Anong sabi dito? Ang full of grace ay salin ng Gregong pariralang kitcharitomene na ginamit sa Lucas 1:28 ng batiin ng anghel si Maria. So, hindi lahat, ibig sabihin, pag kitcharitomene, kailangan highly favored lang. Hindi ganon. Kasi ang context niyan, synonym naman sa full of grace. Next question.
asa karon ang tama? Ang translation sa word nga kicharitonome nga gitranslate nimo full of grace o ang translation sa word nga pleres charitos nga translated in almost all Bible translations into full of grace. Pareho yan, bro. Pareho lang. Kaya nga ginamit ko ang referensya ko dito at yung Bibliang binasa ko, pareho lang yan. Synonymous lang yan. Hindi yan magkakontra. Next question. Next question. Okay, next question. So, wala kang alam sa Greek. Objection, moderator. Okay, stop time ka. Okay, Another question. stop time. Red herring. Stop time ka na. Nasa rules natin, moderator, ang bawal lang fallacy question. At ang tanong niya na yon ay red herring. Red herring fallacy ang tanong niya. Wala akong binabanggit dito na ako ay marunong sa Greek o hindi ako marunong sa Greek. Oh. Kaya, Okay. doon siya mag-focus sa topic ko na si Mary is full of grace. Okay. Okay, sunod pong na pastor. Palihog. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Pastor. Okay, say counter. Di Rakwen. Okay, counter. Kailangan ang anong Tagalog mo bisay mi ka. Kinahanglan nga moadto gyud ta sa original nga Greek. Ang New Testament is written man in Greek. So dapat ikaw kay nag-mention man ka ganiha kicharitonome, you should be aware nga ang Bible is written originally in Greek. Ngano yaw man ka ganiha og word nga kicharitonome, are you mentioning those word out of ignorance? Okay. Okay, ako nang nasabtan. So, ang both side, no? Ako nang desisyon ani. Okay, nahuman naman. Nabati man ni matag-usa. So, next question na tapos. Okay, next question. Ang word nga kicharitonome, ang word nga kicharitonome og ingon siya ang word nga pleres charitos parihara daw. So kung wadto ta sa English word, ang word nga building o ang word nga people parihara ba na? Objection kami na kumuti pangutana. Objection sana ako, red herring sana yun eh. Akala ko yun ang tanong. I will make another question. Okay, basig makuanta diha no. Okay, sige, pangutana pastor. Ang atong oras 4 minutes 30 seconds palihog pangutana. Napay 4 minutes and 30 seconds? O naa pa na. Sige. So, asa man kang dictionary ha nagbase Greek Lexicon Dictionary baron nga ang word nga pleres charitos o ang word nga kicharitonome synonyms or parihara? Yes, there's a translation niya, pareho silang full of grace. At take note, gibain mo yung binasa ko na Mary full of grace, letra por letra yun ang gibain mo. Wag kang lumiko kung anong dictionary, Greek dictionary, hindi naman yun yung tema natin eh. Ang tema patutunayan na si Mary full of grace. Go! Next question. Hindi nga full of grace si Mary. Because the word full of grace in Greek is pleres charitos. Kaya tinanong kita, synonym ba ang word na pleres charitos because that is interpreted full of grace? Or the word kicharitonome because that is interpreted as favored. Synonyms ba? Yes, synonyms. Yes, synonyms siya. Dictionary mo nakuha. Yes, yes. Anong Greek lexicon mo nakuha? Anong dictionary nakuha mo na ang word na kicharitonome interpreted as highly favored at ang word na pleres charitos interpreted as full of grace ay the same? Yes, pareho talaga siya, bro. Kasi kung full of grace ka, ikaw or ang dictionary ng Greek? walang sinasabi ang dictionary ng Greek na hindi sila pareho.
Katunayan, yung translation talaga niya sa Luke 1:28 is full of grace. Amerikano yung gumawa niyan eh. Bible scholar ba ang gumawa niyan? Kaya alam nila yung ginagawa nila. Hell, full of grace. Oh, ngayon, synonym ba ang highly favored tsaka yung full of grace? Yes, kasi kung full of grace ka, talagang highly favored ka. Ano ba naman yan? Oh. So, yung tinatanong mo sa akin, strawman fallacy na yan. Next question. Sige, sul pungutan na. Oh. Siya naman yung nangutanan ako. Ah, Dapat ako may tutubag. okay. Ako may nangutanan. Objection moderator. Okay, stop time ta. Stop time ta natay. Hindi ako nagtanong sa kanya. Actually, hindi ako nagtanong sa kanya. Sumagot lang ako. Kung may nabanggit man akong natila tanong pa sa kanya, it's a rhetorical question. Pero hindi ko siya pinasasagot sa tanong ko. Well, Okay, it's still a question. Hindi man ako nagsabi na pasagutin mo ako. Ayun na nga. Still a question. Nag-object ka na tinatanong kita. Hindi na tinatanong. It's a rhetorical question sa lahat ng mga nanonood. Okay na, moderator's time na. Okay na, moderator's time na. Ako lang ipahibalo nga karon panahon ni Bro Jando sa tubag ug panahon ni pastor sa pangutana. So kana lang timan ilang ang matag rules ninyo ni ini nga kuan orasa. So pastor na kay nabilin niya 1 minute and 55 seconds palihog gamita sa pagpangutana. Okay. So, pangutana lagi ko. Nga niingon gyud siya nga parihas daw ko no. Nga klaro man kaayo lahi ang meaning. Lahi ng highly favored, lahi ng full of grace. Because full of grace 100% full. 'Di ba? Unsa man di definition nimo diyan do sa full? 98% or 100%? 100%. Unsa man di definition nimo sa highly favored? 100%. Asa ka nakakuha na nga definisyon? Dito. Tagay ko og nagbase ba ka sa Vine's Greek Dictionary, Strong's Greek Dictionary, or whatever? Unsay source nimo or ikaw lang? Hindi akin to bro kasi gumagamit naman ako ng ng AI dito bilang patunay na yan ay pareho at ang ebidensya yung mismong dual rhymes yun ang sinasabi. Alam mo ba na ang dual rhymes ay bias yan kasi Objection moderator. Objection. Okay, stop time. Okay, stop time. Unsay objection? Natin nabilin diri nga 52 seconds. Objection moderator. Hindi niya gigibain yung binasa kong Biblia, ang gigibain niya yung talatang ginamit ko. Hindi yung mismong Biblia, sabihin niya bias. Maglabas ka ng ebidensyang bias yan, paniniwalaan kita. Okay na ba kay counter pastor or next question na lang ka unsa man? Next question ko. Okay, sige. Nag-ingon ka ang dual rhymes version dili bias. Saan pagka dili bias ana? Nga inyo ha man na sa Katoliko. Dili man na amo ang Bible. Gikan ra man na sa Latin. Nga Latin pod nga di pod original. Ang original is Greek man. Ano tanong mo? Naanalag kay Ito. Anong tanong mo? Ang tanong mo, ang tanong ko, Anong tanong mo? bakit sinabi mong ang dual rhymes version ang hindi bias? Nasa inyo naman yung book na yan. Okay. Aklat na yan. Okay, hindi bias ang ginagamit kong dual rhymes Bible kahit Bible namin yan dahil wala namang Bible scholar ang nagsabi na bias yan. Tanging Bible scholar lang ang magsasabi na bias o hindi. Katunayan, mas nauna pa yan sa King James Version. Next question. Okay na, time na. Okay, time na. Time na. Siya naman. Okay. So, diri na po. Okay, so sumakri sa paguba ni pastor sa presentation ni Bro Jando. Pastor, pagsugod nimong istorya sa imong 10 minutes, magsugod usab ka badbad pastor sa kuan imong paguba. Okay, so sugod ako. Kanang Sige na, sugod na. Okay.
kanang gisulti ni Jando nga ang Kicharitonomi o ang Pleres Charitos parihara dili gid na mao. We should be consider nga ang Greek stricto na. Even ang love sa English, daghay Greek word ana, dili nimo pwede bali-balihon. Diba? So, whatever the Greek word na equivalent nga in English translations, dili pwede nga imuhang itrukis o imuhang iingon nga synonyms. Walay Greek scholar nga nagsulti nga Kicharitonomi and Pleres Charitos is the same. Therefore, ang word nga Pleres Charitos, full of grace gi-interpret, is referring to Jesus, not to Mary. Because si Mary, Kicharitonomi lang, dili Pleres Charitos. Kung tinuod pa nga full of grace si Mary, then ang gigamit diha nga Greek word is Kicharitonomi. You should know what is Greek. Simple kaayo na, no? Magtuon kag Bible, you should do that. Ayaw kog tagay ng Latin kay ulahin na. Diversion nimo gikan ra na sa Vulgate nga pertirang ulahia. We should go back to the original. Mao ang Greek. Okay, so Mary is not really full of grace because there is no verse in the Bible that says Mary is full of grace in its original Greek form. Wala. Next. Ang doctrine nga Mary is full of grace is related na siya, no, sa kanabang pagbiniret nila kang Mary gyud, no, nga ilahang bisag diri ra gyud taman si Mary, gusto gyud nila ipaytaas nga wala na sa Bible. Luke 11:27-28 clearly showed Jesus was rebuking someone who elevate Mary. Okay, so elevate lagi si Mary, so rebuke na ni Jesus. In verse 27, as he was speaking a woman in a crowd out, oh, God bless your mother, the womb from which you came and the breast that nursed you. Unsa ingon ni Jesus? But even more blessed are those who hear the word of God and put it into practice. So Mary cannot be full of grace. Kung naay grasya sa iya, maybe 98%, not 100%. Mas blessed pa ang ako ang mama kay kang Mary or ang ako ang asawa kay kang Mary. Because Jesus said, blessed rather are those who hear the word of God and practice them. Dugay ra na gi-correct ni Jesus mismo nga ideya nga si Mary is full of grace, 100% blessed. Nowhere in the Bible does Jesus and his 12 disciples direct any praise, glory, and adoration toward Mary. In Luke 1:38, it tells us that Mary recognized herself as a servant, not as a person who is above. Okay? In Psalms 51:5, even David, a man after God's heart, recognized he was not exempted of original sin. Nowhere in the Bible indicate that Mary can bear our prayers, nor Mary can become mediator. Objection, moderator. Only Jesus Objection, is moderator. Okay. Okay, Moderator, nabilin counter nga objection. Objection, moderator. Kung siya mo object, panahon kung mag-interpolate na. Objection, This is my moderator. time. This is my time. moderator's time sa ano, hilom sa buda, kaya para doon ka dapat, maayaga, moderator's time sa. Dito na. Sa panahon nga iyang pag-interpolate. Ako amning time. Sa iyang time kaganiya, wala man ko ni object. Objection, moderator. Mr. Moderator. Objection, moderator. Moderator's time sa hilom sa lagi mo duha, palihog lang. Kuan nga ning naka-stop time ta at nabilin dire 5 minutes and 59 seconds. So naman ko'y objection. So ang walay objection nga sa balaod sa rules katura ang konklusyon. So kung gusto matag-usab both sides inyo niya sa konklusyon, ipagawas ang tanan ninyong mga pagbati kay wala na siya objection. So karon
Mr. Negative akong gitagaan og kuan nga dunay objection. Ganina kung nag-object pud ka sa iyang presentasyon, muhatag pud ko nimo panahon ganina kung nag-object ka kay naaman na sa tong rules ka dili man ni conclusion, so ato sa paminaw kung unsay iyang kanang objection. So Mr. Negative affirmative unsa may objection nimo? So, moderator, kinaklaro ko muna, pwede ba mag-object during presentation? Sa rules pwede kay ang atong both side pwede, both side ang walay objection katura siya ang conclusion. Okay, sorry Okay. So, ang objection ko, moderator, ito ang objection ko. Ang objection ko kasi, ang topic, Mary full of grace. Hindi namin topic kung tumatanggap ba siya ng dasal. Hindi namin topic kung mediator ba siya. Ito ang problema niya kahapon eh. Dapat focus sa topic kung saan lumilipad eh. Hindi naman ako magtatanong patungkol doon, kaya lugi ako doon. Tatalakayin mo yan, hindi ako pwede magtanong patungkol dyan kasi hindi yan ang topic eh. Dito tayo sa topic, Mary full of grace. Huwag mo i-topic yung hindi full of grace, ano ka ba? O yun ang objection ng moderator, mag-focus siya doon. Hindi namin topic kung tumatanggap ba siya ng dasal, hindi namin topic kung mediator ba siya. Ang topic is full of grace ba o hindi? Yan ang topic. Okay, si counter nimo pastor. Moderator. Okay, mong counter unsa? Of course, related na nga topic. Kaya muingon kag full of grace. Siyempre, kuyaw kaayo. So manang gubon yun ako ng idea nimo nga full of grace 2% nga dili kuyaw. Nga naisami ang inyuhang Maria, nga dili siya totally blessed, nga 100%. That's why ni-present ko din nga indeed, dili siya totally blessed, 100% full of grace as you have said. So, siyempre mo present ko niini nga mga dokumento. Ano sa mong ka? Pwede mo adong moderator, objection? Okay, duha-duha ra limit. Last bro, last. Isa karon na siya kon. Pwede naman siya gibain niya yun na hindi siya totally blessed, hindi siya 100% blessed, sa paraan na magpanggiba doon. Hindi pupunta siya sa sa tanggap ng prayer. Pag blessed ka, talagang tanggap ka ng prayer? Hindi. Pag blessed ba, kailangan mediator ka? Hindi. Ang dito is, siya, full of grace. Yun ang gibain niya, hindi siya full of grace kasi makasalanan siya. Hindi siya full of grace kasi marami siyang ginawang masama. Yun ang dapat ilabas niya. Hindi mag-iimbento ng kung matanggap ba ng prayer, mediator ba, hindi naman yun ang panggiba eh. Kaya doon siya mag-focus sa paggiba na hindi siya full of grace. Ano ang reason? Hindi yung gigibain niya by running to another topic. Ibang topic yung mediator ba? Ibang topic yung tumatanggap ba ng prayer? Ibang topic yun eh. Ano related pinagsasabi mo dyan? Full of grace ang topic eh. Patunayan mo hindi siya full of grace. Okay. So, unsay last counter nimo pastor? Counter. Objection, Mr. Moderator. Okay, para sa iyaha, hindi related ang topic na yon. Para sa iyaha, para sa akin related. So, it's my right to share also. But we go beyond that, kasi nagka-counter na ako. Can I proceed, Mr. Moderator? Okay. So, ani na lang, both side ni, para dili ko mabayas, ani na lang. So, pastor, kanang pangutana, sumala sa timang inyong kisabutan, din jando, tubag pud sa pangutana, dili man din ko 6 minutes. Sorry. Present ako. Pinay tayo sa bilin, Mr. Moderator. Sorry. Okay. Ani pastor kay sorry nasipit ko abi na ko kuan kaning cross examination na time. Okay. So pastor kanang ang inyong tema ipadayon nga ang imong pamahayag subay sa tema dayon Bro Jando kung ang iyang presentation about kabahin sa kaning tema ayaw pud og object para dili siya ma-distract. Hindi na po tungkol sa tema yung tinatopic niya. Mediator na eh. Hindi naman topic yung mediator eh. Ako lang gisulti ba kung pananglitan na tungkol sa tema. Now, kasi 2 times naman siya nag-object. Ang rules natin 2 times lang dapat nag-object. Proceed na ako, Mr. Okay lang ba? 3 times na siya nag-object. Okay. Pastor, proceed na suba ng pagguba sa iyang tema nga subay pod sa inyong tema palihog. Okay. Mary is not full of grace kay
dili man siya tag-iya gali og kaluwasan, no? In Luke 1:46 to 47 nag-ingon dito, she needs a savior. Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoice in my Savior." Ang grace man God, the word is so related with the word salvation. So here makita nato nga dili gyud full of grace. And in the Bible, no, Romans 3:23, it is very clear, all have sinned and fall short of the glory of God. Unya, klaro po kayo sa Psalms 51 verse 5, no, nga even si David, no, i-recognize niya gyud diha nga kining naa siya'y original sin. So kana lang, Mr. Moderator. Okay, napa kay 5 minutes. Imo nang i-web o imo ipadayon? Ano pa day? 5 minutes? Abi na ko. Abi na ko, wala na. Atong ipaspasan Na-stop na man lang. to kay objection man to rin na man tong stop time. Sige, so kay na pa man ko 5 minutes. Ako Wala na lang, lang ni 40, ako ipadayon. 4 minutes na 30 seconds. Okay, ako ipadayon. Sayang man na nga time. Sa Luke 1:28 nga translations, ha? The English Standard Version, ang gigamit nga word is favored one, not full of grace. Sa King James Version, ang gigamit nga word is favored, not full of grace. Sa Message Bible, ang gigamit nga word kay beautiful, not full of grace. Sa New American Bible nga nag-refer kay Mary, ang gigamit nga words favored one, not full of grace. Sa New International Version, highly favored. Sa New King James Version, with apocrypha, highly favored. New Living Translation, favored woman. New Revised Standard Version, favored one. American Standard Version, highly favored. The Bible in Basic English, ang gigamit is special grace. Berean Standard Bible, ang gigamit highly favored. Ang gigamit sa Common English Bible, favored one. Ang gigamit sa The Complete Jewish Bible, favored lady. Ang gigamit sa Darby Translation, favored one. Good News Translation, ang gigamit, greatly blessed. Good News Translation with Apocrypha, ang gigamit is greatly blessed. God's Word Translation, ang gigamit, you are favored. Hebrew Names Version, ang gigamit, highly favored. So all of these scholars clearly says nga dili gyud full of grace. Daghan pa. Kapuyan ako ubasa ni ining tanan. Perti pandagana diri sa ako ang record. So kamura gyud Katoliko ang nagbuot-buot og translate ana nga full of grace para nga mo fit sa inyong doktrina nga giilibit ninyo sa Mary sa lugar nga dapat dili siya diha. Inyo habang gipasobraan ba ang original ba inyohang gitampered unya inyo dayon gipabor sa inyohang doktrina. Kamura gyud sa tanan nga translations, sumala sa ako ang ipakita din nga nagsulti o kung naamang gali, so be it. Bias gihapon aninyo. But most scholars, kini mga nag-translate sa Bible, mga Bible scholars man no? Puros ni siya ang gigamit favored, beautiful, blessed, anara. Wala siya diha ang realidad. So, dili gyud kabarog ang inyong ideya nga si Mary is full of grace. Di sa unsaon kung moadto ka sa original nga Greek word diha, dili gyud mo meaning ang original Greek word kitsaritone nga full of grace. Basag unsaon nimo nagliko-liko pakli-pakli, research kag mga Vine's Dictionary, Strong's Dictionary, dili gyud mo lead sa full of grace. Kala lang, Mr. Moderator, i-wave na nako kung napay time na delete.
Hello? Okay, okay. Kadunggan So ko rin. okay, okay. Naay 1 minute na bilin nimo pero imo naman giweb. So diri na ta sa cross examination. So ready na ba ka Bro John nga mo cross examine si mo kaatbang? Yes, ready na? Okay, ikaw pastor, ready na ba ka i-cross examine or mo inom pa kag tubig? Ready na po. Man of God. Sige, sige. Sige, sige. So pagsugod mo istorya Bro John, magsugod usab ka badbad ang imong napulo ka minuto nga cross examination palihog. Okay, unang tanong. Sabi mo kanina, ang full of grace, walang original sin. Tama ba yon? Ha? Sabi mo kanina, ang full of grace, walang original sin. Tama ba yon? Categorically, wala ko nagsulti ni Ana. Pero gigamit na ako na as question sa pag-present, pagbalik sa inyuhang full of grace. Nga concept. Ulitin ko ang tanong. Binanggit mo kanina na ang full of grace ay walang original sin. Tama ba yung sinabi mo kanina na ang full of grace ay dapat walang original sin? Yes or no? As I said, categorically, wala ko nagsulti ni Ana. Nag-present ko ni Ana to disprove sa imuhang idea. Pero Objection moderator. wala ko nagsulti Ana. Objection moderator. Okay. Nilista ko yung mga pinagsasabi niya rito eh. Kaya, imposible na ilista ko to nang wala siyang binanggit. Sabi niya, pinisenta daw niya, tapos di niya pwede tanong sa kanya. Pinisenta niya, tatanong ko sa kanya, pinisenta niya yun eh. Okay, okay. So, doon na ba kay counter, Pastor? Natapos na. Muna to ako ang tubag. Nag-object man siya, so doon na ba kay counter objection? Delete ako mo counter objection because I have done my answer. Sige. Next question. Okay. Next question na lang. Ang Okay. taong full of grace ba? Sige, sunod pong tanah. Sige, ang taong full of grace ba may original sin o wala? Ang taong full of grace pa ay may original sin O wala? or wala? Wala. Okay. Next question na? Still. Okay, next question. Si Maria ba, mababasa ba sa Biblia na may original sin o hindi mababasa? Si Maria, mababasa ba nga may original sin siya or wala? Hindi mababasa referring to Mary. But Romans 3:23 says, all have sinned and fall short of the glory of God. Moingon gali tag all, tanan gid na ang exempted diha si Jesus ra gyud because he is God. Dili pwede exempted nimo si Mary because walay bersikulo sa Bible nga nagsulti nga si Mary exempted siya o si Mary tao ra siya, dili siya Dios. Objection moderator. next. Objection moderator. Okay, okay. May Okay, ini-insert siya na Diyos si Mary, wala kaming ganyang turo at wag niyang isingit yun kasi fallacy na naman uli yun. Strawman fallacy argument yon. Wag siya magsisingit ng ideya, hindi namin sinasabi dito. Okay? Yan ang objection ko. Okay. Okay na. Nasabtan man na, no? Kuan. So, sunod pang tanong na. Okay. Next question naman sa'yo. Dahil tinatanggap mo na si Mary ay na ang full of grace ay walang original sin, si Mary ba may original sin o wala? Si Mary, may original sin. Wala. As far as the Bible is concerned, nasagot ko na yun, tanong ko. Romans 23. Hindi ko narinig, moderator. Okay, isa usbo time na sa po. ano. Sige, usba pagtubag, Pastor. Kaya wala imong signal. Sige, yun ani. Natubag ko naman na nga pangutana. All have sinned and fall short of the glory of God. Therefore, apil gid diha si
Mary. Kay Allman, anya di pa gyud ang ihabay ang concept diha at the time of conception nga wala gyud sala si Mary. Nga Okay. dili na pwede. The Bible is very clear. Okay, next. Next question. Sabi mo, all have sinned and come short of the glory of God. Kasama ba si Mama Mary sa mga nagkasala? Yes or no? Of course, kasama. Mayroon bang all na 99.9%? Okay, next question. Anong kasalanan ginawa niya? It's none of my business. Objection, moderator. Objection, moderator. Hindi naman ako. Hindi ko naman trabaho. Objection, moderator. Wala naman natin sa Okay, topic stop time. yan. Ang Object- sinabi ko, may kasalanan siya. It's none Oh, of my business. objection, Anong moderator. kasalanan yan? Ay, Okay. naku. Objection, moderator. Okay, so objection time. So ang atong nabilin dire 6 minutes and 23 seconds. So unsay objection? Hindi siya pwedeng magsabi na none of my business. Alam mo kung bakit? Yun ang panggiban na ginamit kanina eh. All have sinned and come short of the glory of God. Ginamit niya yun eh. Ang topic, Mary. So ipinapato niya kay Mary, si Mary may kasalanan. Yun ang panggiban niya eh. Kaya for clarification na lang sa talakayang ito, gusto ko tanungin kung anong kasalanan ginawa ni Mary to prove na kasama talaga siya doon sa all have sinned and come short of the glory of God. Yun yung sagot ko sa kanya. Sagutin niya yun, paggiba niya yun eh. Mr. Okay. Moderator. Okay, counter. Yun. Okay lang, Mr. Okay, Moderator. Nadungog counter. ko. Counter objection. Dili man ko Ginoo nga makabalo og unsay sala ni Maria. Pero ang Biblia klaro nagsulti nga all have sinned and fall short of the glory of God. So bisa kung saon natong liko-liko, bisan pa kung sa natong tumbling-tumbling, pag muingon tag all, di all, ayaw na ko pangutanag unsay sala. Basta kay nakasala. That's none of my business kung unsa iyang sala. Di man ako'y Ginoo. Next question. Yung Punta na palihog. yung sinasabi ba all sa binasa niya, hindi ba connected yan doon sa all ng Roma 3:10? Ano man nakasulat doon sa Roma 3:10? Objection, moderator. Ah, Objection, moderator. Ako Okay, yung, objection. ako yung nagtatanong dito eh. Hindi siya pwede gumanti ng tanong. okay, sorry po, sir. Kuan ra tao kuan, matigom-tigom sila kuan, naay panahon nga makakuan. Okay. Pwede Bro. ako ng tanong. Yung ginamit niya kasi Roma 3:23. Yun yung ginamit niya ngayon talata. Sabi sa Roma 3:10, there is none righteous, no, not one. Ibig sabihin ba all? Yes or no? Yes. Okay, yes. So, ibig sabihin, kina-confirm mo kasama si Mama Mary dito. None is righteous, no, not one. Exactly. Exactly. Okay. So, itutuloy ko lang yung basa natin sa sinasabi dito sa Roma 3:10. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Kasama ba si Mary dyan? Yes or no? Kasama. Nasaan ang prueba mo na hindi siya nakakaunawa at hinahanap niya ang Panginoon? At hindi siya naghahanap sa Panginoon. There is none that seeketh God. Hindi niya hinahanap Panginoon at siya hindi nakakaunawa. Nasaan ang ano mo dyan? Ebidensya mo. Ay, hindi na kailangan ang ebidensya ko dyan. That's out of topic. Oh, objection, moderator. Hindi out of topic to. Moderator, objection. Okay, May so- topic is Mary. Objection, moderator. Okay, ako lagi unsay objection. Ang objection ko kasi, ang kanyang strategy kasi is logical strategy. Logical strategy, kaya hinahabol siya sa strategy niya. Ginamit niya ang Roma 3:23 bilang panggiba. Tinanong ko siya, yung Roma 3:10 ba, yung walang righteous, wala kahit isa,
Ibig sabihin ba all? Sabi niya kasi, pag sinabing all, hindi yan 99.1%. Just 100%, sabi niya kanina eh. Hinahabol ko yung mga logic niya eh. Kaya hindi niya pwede sabihin sa akin na out of topic ito. Kasi kinonfirm niya kanina, yes, nag-yes siya eh. O ngayon, tinutuloy ko na yung basa. Tinanong ko siya kanina, moderator. Kasali ba si Mary sa Roma 3:10 na none is righteous, not one? Sabi niya, kasali. Yung kino-confirm ko, binabasa ko ng tuloy. Anong out of topic? Hindi out of topic to. Okay. So, naba kay kuan bro, pastor, naba kay kaning counter? Please repeat his question. Ulitin ko. Okay, sige. Kinonfirm niya kasi na sa Roma 3:10, kasama si Mary doon. Tinutuloy ko lang ngayon. Sabi sa Roma 3:11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Si Mary ba, ginagawa ba ni Mary yan o hindi? That's another thought in the Bible. Objection, moderator. That's another thought in the Bible. Objection. Okay, moderator's time. Topic in the Bible. Okay, moderator's time sa. So, kung kuan, na objection akong paminaw ni na counter, paminaw na ko, pero kung dili gid mo makasinabot ana, kay naa sa tong rules nga kung mabalik-balik na gyud dili makasinabot. So, next question ta, pero ako sa nga ipa-repeat imong pangutana. Mo-object muna ako, moderator. Okay, sige. Uulitin ko lang, moderator, ha? Ang topic, si Mary full of grace. Isa sa mga binanggit niya kanina, moderator, na ang full of grace ba nagkakasala? Di ba? Binanggit niya ito kanina eh. So, para sa kanya, si Mary nagkasala. Bilang patunay niya, moderator, na hindi siya full of grace, dahil siya nagkasala, binanggit niya ang Roma 3:23. Tapos, tinanong ko siya, kasama ba si Mary? Sabi niya, kasama, kaya nga all. Roma 3:10. Sabi diyan, not one is righteous. All ba ibig sabihin yan? Yes or no? Sabi niya, yes, all din. Kasama ba si Mary diyan? Kasama daw. So, kino-confirm ko dito, tinutuloy ko lang yung basa eh. Kaya wag siyang sabihin out of topic ito. Kasi yung pag-yes niya, confirmation yun, na connected doon sa pinag-uusapan, na panggiba niya doon sa stand ko. So, tinatanong ko lang siya dito. Okay. So, naba kay counter, pastor? Pastor? Naba kay counter? Ang counter nako, taman sa gisulti niya nga kining kuan 3:10, no? Kining Romans 3:10, okay pa. Pero katong last niya nga question, may business na yon. Basta all have sinned and fall short of the glory of God. I-question mo yan? Hindi. Huwag mo nang i-question that all have sinned and fall short of the glory of God. Ito tao na to hindi ito naniniwala sa Bible. Second objection, moderator. Wala ka ng other objection. Hindi, unang object pa ako eh. May second objection pa ako dito. Dalawa na yung objection. Hilom sa mo duha kay moderator's time sa. So sa atong rules nga matag abot side duha-duha ka kuan. So pag humani mo karon sa ikaduha bro Jando, mo counter si ka isa. So ato pa duha-duha na mo. So wala na yung objection. Unang-una moderator, karapatan ko talaga magtanong. Huwag niya sabihin na huwag ako mag-question doon. Karapatan ko talaga magtanong. Pangalawa, yung 3:10, hindi hanggang doon lang kasi yung nasa 3:11 to 18, yun ang pinapaliwanag sa 3:10. Kaya nga tinuloy ko lang yung basa kasi contextually connected talaga to eh. At ito yung ginagamit niya na panggiba. Roma 3:23. Tinanong ko siya sa Roma 3:10, inaprubahan niya na pareho lang yun. All have sinned. So, tinatanong ko siya dito sa mga tinutukoy dito na all have sinned kasi contextual ito eh. Roma 3 to eh. Roma 3. Papunta ako sa 23. Kaya, huwag niyo sabihin na out of topic to. Kasi ito yung ginamit niyang panggiba. Doon na siya sa Roma 3:23 nag-point. Pero inaatas ko sa Roma 3:10 para may paliwanag ang Roma 3:23 kung kasama talaga si Mary doon o wala. Kasi yun ang panggiba niya sa topic ko na full of grace eh. Okay. Okay. So, naba kay last nga counter, pastor?
Yan na lang ko mo counter anak niya kay. Yeah. Lord. Okay, so kay balik naman ang pangutana tagaan ako last nga question, last nga pangutana sa mao nga pangutana last pod tubag kun mo kasinabot next Oh, question. sige. So, Next question lang ako. Lihis na lang ako. Next question. sige. Sa Roma chapter 3 verse 12, papunta pa ako sa 23 ha. Para tukuyin yung mga taong tinutukoy doon na all have sinned. Roma 3:23, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tanong, ito ba ang tinutukoy sa Roma 3:23? All have sinned and come short of the glory of God. Yes or no? Yes. Yes! Kasama ba si Mary dyan? Kasama. Kailan lumihis si Mary sa landas at nagpakasama? Ay, wala pa ko sa panahon ni Mary. Mary should be included because it is proclaimed by the Bible. Huwag kang tawa-tawa dyan. It is proclaimed by the Bible. The Bible is not a liar. Sige. Sabi mo po, claim by the Bible. Saan sinabi ng Bible na si Mary ay lumihis ng landas at nagpakasama? All have sinned and fall short of the glory of God. Objection, moderator. No question. Objection, moderator. Ay, wala ka. Gibain mo ang Romans 3:23. Specific yung tanong ko about Mary. Specific yung tema ko. Moderator's time. Natay nabilin niya 4 minutes and 3 seconds. So na may objection sa ato sa paminaw. Then I had him counter ang isa. So unsa may objection pala? Ang objection ko, moderator, specific ang tema ko, ginagawa ng general term. Kaya ini-specific ko yung dapat sana general term. Kasi general niya eh. Kaya tanong ko sa kanya ngayon, ito ba kasama ba si Mary? Ito ilabas niya. Sabi niya kasi kasama. Ilabas yung ebidensya niya. Nakasama nga talaga. At kailan niya ginawa? Counter objection, Mr. Moderator. Okay. Si counter. Ay, kini si Jando, pabalikon siguro nato ni siya og eskwela. Umuragwa siya kasabot. Hoy, ad hominem. Ad hominem? Ano ba naman to? Ad hominem. Wala ka kasabot og word nga all. That's Okay. an objection. Unsa man imo pagsabot sa all? Na-exempted? Unsa man imo ang all? Asa man ka nag-graduate? Wala ka kasabot unsay all. Okay na. So ari na lang kanang klaro usba klaro pag usab Jando sa imong pangutana kanang subay sa tema kay para matubag pod di og subay sa tema. Yes, talagang ano sa tema ito kasi sabi kasi sa tango kanina kasi na Mary full of grace kasi walang kasalanan. Ginigiba niya may kasalanan daw eh. Ito talagang panggiba. So, sabi dito ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Kailan ginawa ni Mary yan? Ay, that's irrelevant question. Ang sabihin kailan? Basta including si Miriam because magsabi tayo ng all talaga. Pabalik-balik ng answer natin dito. So, next question. Basta lahat yan. Okay. Next question. Paano magiging highly favored ang isang taong lumihis ng landas at nagpakasama? Simple kaayo. Because God is a God of grace. Walay magbuot sa Ginoo kung kinsa iyang tagaag favor. In fact, si Jesus ni sulti, blessed rather are those who hear the word of God and practice them. Buot pasabot, mas blessed pa, mas favored pa akong asawa o akong mama. Kay nag-hear sila sa word of God o niubi sila. Walay magbuot sa Ginoo. Next question. Kailan nangyari sa buhay ni Mary na siya ay lumihis ng landas at nagpakasama? Hindi ko alam. Kasi that's none of my business. Wala pa ko sa panahon ni Mary and it is not recorded in the Bible. I cannot say something that is not related and is spoken by the Bible. When the Bible is silent, I should be silent. When the Bible speak, I should speak. The Bible is silent about that. Okay. Sunod. Bilang pastor ng inyong relihiyon, tinatanggap mo ba
na si Mary ang tinutukoy dito na hindi gumawa ng mabuti? Wala kahit isa. Tinatanggap mo ba bilang pastor nyo na si Mary ay walang ginawang mabuti? Yes or no? Hindi. Maraming nagawang mabuti si Mary. Maraming nagawang mabuti si Mary. But it is not enough to be called her as full of grace. Okay. So, next question. Ang sabi kasi dito, walang gumawa ng mabuti. Kina-confirm mo ba na si Mary gumawa ng mabuti? Yes or no? That is spoken theologically. May mabuti talaga. Oh, objection moderator. Objection moderator. Objection moderator. Okay, Our righteousness is as filthy rags. Objection moderator. Abot side hilom sa muduha kay moderator time sa ta. So natay na bilin dire sa pag-objection nga 1 minute and 49 seconds. So unsa may objection palihog? Okay, ang objection ko moderator is kalimutan ko na yung categorical question tanong ko yes or no. Sagot muna siya ng yes or no bago siya paliwanag. Okay. So naa ba kay counter pastor sa iyang objection? Sir, his question now. Please. Okay. Okay bro, kanang ipangutan na usab ko para iyang matubag. Ulitin ko ha. Ayon kasi sa talata kasi walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Talagang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Sabi mo kanina, si Mary gumawa ng mabuti. Tinatanggap mo bang si Mary gumawa ng mabuti? Yes or no? Yes. I will explain after, okay? May nagawa siyang mabuti. Marami. Pero according to Isaiah, okay, according to Isaiah 64:6, but we are all as unclean thing, and all our righteousness as filthy rags. We all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Bisan Okay. buhat nato nga maayo, in the eyes of God, we are considered as filthy rags. Okay, 40 seconds. So last question. Sige, last question bago maubos yung oras ko. Ayon dito sa Luke 1:28 ng Douay Rhymes, mababasa ba ang Mary full of grace? Mababasa ba dito na si Mary ay full of grace o hindi mababasa? Mababasa sa inyuhang nga Bible. Nagikan ra sa Latin Vulgate, pero bias siya kay kamuray nagsulti o dili siya gikan sa original Greek nga ket charito nomi. Okay. Kuha na time. Okay na. So salamat kay affirmative no nga nahuman sa malinawon ang inyong friendly debate din hinata sa konklusyon. So ang unang mo konklusyon mao ang atong negatibo si bro Pastor Ephraim. Pastor, 5 minutes nga imong konklusyon. Para sa tanan nga namin now, ako ang nakaakbang karon sa Iloa lang ko, pero wala pag gid ni kasabot siya og unsay word nga all. No, kay para sa iya ang word nga all na ay exempted. Nga kung imong tan-awon ang context ana, tanan man gyud na all have sinned and fall short of the glory of God. So dili gyud pwede nga ma-full of grace si Mary kay ilaha ra man pod nga Bible ang nagsulti nga full of grace. Ang mga Bible magali sa mga Jewish wala magali nagsulti nga full of grace si Mary. Tanang translations halos nagsulti raman nga dili gyud full of grace si Mary. So sila ra gyud ana ang nag-angkon-angkon. Buot pasabot ana self-proclaim. Kana bang moingon ka nga gwapo ako ang anak, pinakagwapo sa tibuok kalibutan, imo-imo ra na. Pero as far as the original Greek is concerned, nga ang original New Testament is written in Greek,
wala gyoy ideya diha nga si Mary is full of grace because the word for full of grace in English translation na siya from the Greek word pleres charitos, unya ang gigamit sa Luke 1:28 is ke charito nome. In the rules of translation of the Bible, dili gyud na pwede nimo ilisan unsay original nga word nga na o unsay translation adaw dito sa Pikas, dili gyud na nimo pwede itrokes. Kay stricto kayo ang Bible ni Ana, ang mga scholars ni Ana. Stricto kayo. You should study the rules of translating the Bible because even the Roman Catholic Church agree nga kung mo translate og Bible, kinahanglan tan-awon ang original Greek, unsay meaning ana sa original Greek sa unang panahon o sa atong panahon. The problem with your presentation now is wala nimo ma-present ang tinuuray nga meaning sa Kitcheritonomy as versus sa word nga English nga full of grace. Therefore, sayop gyud ang inyuhang pagtuo nga Mary is full of grace kay wala gyud siya sa original nga Greek, naara siya sa inyuhang buot-buot nga bias nga translations. Kana lang, daghang salamat. Okay, so i-wave na ba niyo, Pastor, ang imong 2 minutes and 20 seconds? I-wave na nako. Okay. So, diri na punta sa konklusyon sa atong affirmative. Bro Jando, 5 minutes palihog. Imong konklusyon. Okay. Okay, so ito na ngayon. Sabi niya, wala daw akong naipresenta. Naipresento ko eh. Ito, pakita natin yung ating sagot dito ha. Ano daw ang theological na kahulugan nitong Ketcharitomene? Sabi dito, literal theological na kahulugan, biyaya na lubos. Ipinapahiwating ito na si Maria ay puspos ng biyaya mula sa Diyos. Next, walang kasalanan. Wala talaga siyang kasalanan eh. Next, pinili ng Diyos. Kaya siya full of grace dahil sa tatlong ito. Biyaya na lubos, walang kasalanan, at pinili siya ng Diyos. At natawa ko doon sa ano niya. Hindi siya makapagpigil no? Talagang aduminim talaga. Kailangan bumalik. Hindi mo ba alam na yung term lahat ay may kinauukulan yon? Yun ay kinauukulan sa mga taong masama. Hindi naman lahat ng tao masama eh. Hindi naman lahat ng tao masama. Yung talata, kinonfirm naman niya kanina. Siya tumakbo sa Roma 3:23. At pagkatatakbo ka dyan, scholarly, contextual, talagang magkarugtong yung 3:10 at saka 3:23. Kaya nga sa 3:10, pinaliwanag kung ano ang mga taong yon. Kinonfirm ba niya kanina? Yung non-righteous, ibig sabihin niya, all. Sabi niya, all. Di confirm niya. Yun na nga, connected nga. Tanong, si Mary ba, kasama ba dyan? Sabi niya, kasama kasi all. At iniisa-isa ko na. Nag-iiba ng argumento niya. Oy. Ngayon, ano sinasabi to sa Job 14:4? Sabi, mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Tingin nyo, anong sagot dyan? Meron ba? Wala. Kung si Jesus ay malinis, nagmula siya sa taong marumi o taong masama? Ano ba naman yan? Kaya nga sa sa karunungan ni Solomon 1:4, ang karunungan ng Diyos ay hindi tatahan sa taong bilanggo ng kasalanan. Ulitin ko ha, karunungan ni Solomon 1:4, ang karunungan ng Diyos. Sino ang karunungan ng Diyos? Unang Korinto 1:24, si Kristo ang karunungan ng Diyos. Ano sabi sa karunungan ni Solomon? Ang karunungan ng Diyos ay hindi tatahan sa taong bilanggo ng kasalanan. Tumahan siya kay Maria ng 9 na buwan. Lumabas siya kay Maria pagkatapos ng 9 na buwan. Ano sabi? Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi o masama? Ang sagot, wala. Puro lang siya accusation kay Mama Mary. Sabi niya, yung mga tanong ko daw, out of topic. Hindi out of topic yun. Dahil yun naman talaga mga panggiba sa full of grace. Kailangan patunayan na si Maria may kasalanan. Ngayon, puro ka-accusation. Wala ka namang naipakitang kahit isang ginawa niyang masama. Kalahin mo, tinanong ko siya. Sabi sa Roma 3:12, walang ginawang mabuti. Wala kahit isa. Si Maria ba may ginawang mabuti? Sabi niya, meron. O hindi nga siya kasama dyan.
Sinabi na nga, walang nagawang mabuti, wala kahit isa eh. Tapos sasabi niya, kasama si Maria. Tinanong ko siya, si Maria ba, walang ginawang masama? Walang ginawang mabuti. Sabi niya, ay meron siya ginawang mabuti. Hindi ka kasama doon. Sinabi na nga doon eh, walang ginawang mabuti. Wala kahit isa. Tapos sasabi mo, si Maria may ginawa. Hindi na kasama doon. Hindi nagiba yung stand niya. Kung tutuloy mo lang yan, from Roma 3:10 to 23, pareho lang yan. Iisang konteksto lang yan eh. Sabi niya, out of context, none of my business. Totoo nga sinasabi ni Eugene, pag siya naipit, none of my business. Ano ba yung tinutukoy doon sa ito basa tayo dito saglit bago tayo maubusan ng oras ito sa ito lexical summary. Ano yung charitomene? O to bestow grace, to favor, to endow with grace. Full of grace ba? Ito, baba tayo dito ha. Baba tayo dito. Ayan, no? Sabi sa NAS, Exhaustive Concordance, sa charistomene ito sa charistomene, sabi, to make graceful, endow with grace. Graceful pala eh. Pwede ba maging graceful ang hindi full of grace? Ano ba naman to? Tear strong, charitomene yan to yung meaning tapos sabihin mo na malayo sa ebidensya. Kaya tinanong ko siya, nababasa ba sa Biblia sa Duwera? Sabi niya, nababasa. Di inaamin niya. Di napatunayan ko nga. Kasi yung logic, di niya magiba. Okay, time na. Okay, time na. So salamat kaayo nini nga kabuntagon ug ogtuhon bro Jan og si Bro Ephraim. So natapos na mga higala mga igsoon ng atong friendly debate nini nga buntagon ug ogtuhon. So dinhi na punta sa pag-close nini nga debate ato ning gisugdan sa pag-ampo sa atong tapuson pinagi sa pag-ampo sa atong afirmatibo. Palihog Bro Jan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ako ay nagpapasalamat sa ngalan ng Panginoong Jesucristo na ako ay hindi pinabayaan sa pagtatanggol ng aral na ito dahil ito ay isang patunay na aking dinidepensahan ang ina ng aking Panginoon na ito ay hindi nagkasala at napatunayan naman sa naturang talakayan sapagkat walang naiturong kasalanan ng aking katunggali. Ako ay nagpapasalamat dahil tinulungan ako ng Panginoon na may taguyod ang temang ito. At sa lahat ng mga nakikinig dito, naway may natutunan sila, naway may aral na pumasok sa puso nila, at sa mga masasamang tao dyan, nawa ay alisin kayo ng Panginoon sa yung mga masamang espiritu na nasa inyo, alisin nawa ng Panginoon. Lahat ng ito ay pinapasalamat ko sa ating Panginoong Jesucristo, aming Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. So natapos na ang atong debate. Pwede na nga mo gawas ko. Magawas po di mo kaatlang Bro Sando kay imo man nga programa. Okay na? Okay na. Okay. Okay, sige. So, babay Thank na. you for the time. Mr. Moderator, thank you for the time. Brother Jando, thank you for the time. Okay, so see you sa next. Sa sunod na tong debatihan. Mary as Mother of God? Mary, Mother of God. Patutunayan ko na si Mary bilang ina ng Panginoon, siya ay ina ng Diyos. Is that the prayer ninyo sa Angelos? Hindi bro. Yan ang aming doktrina bro. Aral yan. Hindi lang prayer. Aral. Saan tama? Ang Angelos or ang... Parehong tama yan bro. Kasi yung Angelos, bunga yun ang aming aral. Yun ang i-prove mo, Mary. Yung aral nga i-promote ko eh. Yung aral nga i-propose ko. Patutunayan ko na si Mary. Bro, wag mo akong diktahan. Bro, ang titindigan ko bro, aral namin, hindi lang yung prayer. Kasama yung prayer sa aral namin. Pero ang aral ang titindigan ko kasi yung aral tinututulan nyo, hindi naman yung prayer lang eh. Aral mismo. Kaya ang patutunayan ko na si Mary bilang ina ng Panginoon ay ina ng Diyos. Yun ang aral namin bro.
iniba mo na kasi natatakot. Bro, hindi ko iniibang aral namin. Yung talaga aral namin. Ano ka ba? I am calling all Roman Catholic Church members nga mo depensa sa inyong statement sa inyong Angelos, Mary as Mother of God. Eto na nga, nandito na ako. Ba't ka pa naghahanap ng iba? Hindi. Contact me. Ba't ka pa naghahanap ng iba? Nandito naman ako. Bro, ba't ka pa naghahanap ng iba? Nandito naman ako. Huwag ka na maghanap ng iba. Nandito na ako eh. Tanggapin mo na. Oh, yeah, yun nga. Titinigan ko yung aral namin. Ba't mo? Ba't mo ko didiktahan eh? Aral namin yan. Ano ka ba? Huwag mo akong didiktahan. Aral namin yan eh. Ano ba to? Didiktahan mo ko. Ba't? Katoliko ka ba? Statement ng prayer ninyo. Yung prayer bro, bunga yun ng aral. Bro, yung prayer bro, tumahimik ka muna, bro. Yung prayer kasi, bro, tumahimik ka muna. Sige, ikaw muna. Ayaw mo tumahimik eh. Ikaw muna. Kahit na ninyo yung prayer sa Angelos, dapat ang prayer ninyo sa Angelos ay ganito na, Hail Mary, Mother of the Lord Jesus. Huwag niyong sabihin, Hail Mary, Mother of God. Kasi yan ang dapat kong gibain. Kasi yun ang nasa Angelos ninyo. Everyday ninyong ginagawa, prayer ninyo yan. Do not get out from your practice, from your prayer. Yun ang gibain ko. Okay, ako naman. Ito, akin ito. Yung prayer na nais mong gibain, bunga yun ang aral namin. At ang aral namin mismo ang tinututulan mo, hindi lang yung prayer. Yung nasa prayer, yun ay dahil sa aral namin. Kaya nga, titidigan ko yung aral namin. Yun ang gibain mo. Kasama na ang prayer doon. Ano ka ba? Ba't mo ko dinidik? Oh, eto mo, tumahimik ako. At ang prayer ninyo, hindi, pareho pala. Pareho! Di ko Pareho yan. Bakit? Tanungin kita. Yung Panginoon ba, wait lang muna, yung Panginoon ba na tinutukoy sa Biblia, yung Panginoon ba doon sa Mother of the Lord, yung Lord ba doon, yun ba ay Diyos o hindi? Diyon na natin yan pag-usapan. Yun na nga. Bro. Kung i-explain mo yung side mo, doon na sa debate na. Bro, gaya nga sinasabi ko sa iyo, bro. Yung aral namin ang titindigan ko. Hindi pwede didiktahan mo yung titindigan ko kasi ako ang affirmative eh. Ang affirmative, siya ang magtitindig, hindi ikaw. Ang gagawin mo na lang, kontrahin. At ito yung tema ko. Ang tema ko, aral namin na nagbunga ng Angelus Prayer. Yun ang akin, bro. Napakabastos ito. Bro, wag ka muna masita. Nasasalita pa ako eh. Ingay-ingay mo dyan eh. Sige. So, iba pala ang puno, iba ang bunga. Hindi iba ang bunga, hindi iba ang puno. Bakit? Yung bunga galing sa puno. Yun nga, parehas lang pala. O yun nga, ang problema sa iyo kasi, ang bunga lang ang tinatarget mo, ayaw mo targetin yung puno. Tinatarget ko yung puno. Oh, yung puno namin, yun ang titindigan ko na siyang gigibain mo. Ang gusto mo kasi yung bunga lang. Sabi ko, yung Angelus, bunga lang yun. Hindi ang aming aral. Ano ka ba? Bunga nga lang. Oh, bunga. Ba't sa bunga ka lang nakapokus? Huwag kang mag-focus sa bunga lang. Bro, huwag kang mag-focus. Bro, ano ba nito? King Bishop, bastos kausap. Bro, huwag kang mag-focus lang sa bunga. Sabi mo kasi ang babanatan mo yung puno. Yung Angelus, bunga lang yon sa aral namin. Bunga lang yon ng puno na siya mismong aral. Kaya, ang sabi mo, tatargetin mo yung puno mismo. Eh di yung puno ang talakayin, hindi yung bunga lang. Ang gusto mo kasi bunga lang talakayin eh. Hindi pwede yun. Yung Angelus, bunga yon dahil sa aral namin. Kaya titigan mo yung aral namin at kasama na ipapaliwanag doon kaya lumabas yung Angelus. Ano ka ba?
Ako na po istorya. Sige, ikaw. Hindi naman kayo Ikaw. kung bunga sa saging, saging ba? Ano? Saging nga po, bunga, saging ba gihapon? Yes, bro. Kung yung saging na yung saging na nilibing mo, tutubo 'yon, magiging puno 'yon. Yung bunga noon, saging pa rin, hindi naman pwede mangumunga ng santol. Ngayon, ang bunga niya, sinasabi ninyo, Mary is full of grace. Ayaw mo nang gawin nating team sa debate. Di, nangyari na bro. Di ba kakadebate lang natin ng full of grace? Oh, no. Mary as Mother of God. Yan na nga. Titindigan ko nga ang aral namin na kaya siya Mother of God dahil Mother of the Lord. Oh, bakit tumatawa ka na lang dyan? Tumatawa ako kasi umiwas ka na matalo ka. Hindi ako umiiwas. Hindi ako matatalo. Biblical talaga. Mary, Mother of the Lord eh. Oh, sige. So, i-pronounce mo ngayon Bro, na wag mo akong didiktahan. Hindi ka naman bishop namin eh. Hindi ka naman santo papa namin eh. Bishop ka lang dyan sa relihiyon ninyo. Wag mo kong idami dyan sa kalokohan mo. oh, wala akong pagdidikta sa inyo. Bro, wag mo kong idami. Question ko yung lang yan. Bro, wag mo akong idami dyan sa kalokohan nyo. Aral nyo yan eh. Kung sa aral nyo, sige, tutos mo yung mga membro mo. Mga membro mong ututo, yun ang utusan mo. Wag mo kong idami dyan sa ano mo. Ano ba naman to? Prayer ninyo doon, akseptahin mo na. Yun nga, ang prayer namin, bunga ng aral. Hindi naman pwede mauna yung bunga sa puno. Ano ka ba? Kaya na ko pa ini-explain eh. Pwede tayo maghimbong tema. Ako ang pero kaya lang negative na tema. Hindi pwede. Pag debate, dapat affirmative. Of God. No, the proposition, wala ka experience eh. Ikaw pala to wala experience eh. Pagdating sa debate, bro, the proposition should be affirmative. Exactly. Oh. Ako, bisag dili ko ito sa debate, pareha na mo nagdebate. Pero di man ka mo dawat. Tinatanggap ko nga, di ba? Tinatanggap ko na patutunayan ko na si Mary ay Mother of God dahil sa Mother of the Lord. Okay, yun ang tema natin. Oh. Yun. Oh, patutunayan ko na si Mary ay Mother of God dahil siya ay Mother of the Lord. Sige. Yan. Oh, yun. Sige. Ate papalagay ngayong darating na anong araw ngayon? Ngayon ay Wednesday. So, sa ano tayo? Sabado ng gabi. Bro, Tagalog na programa 'yon. Payag ka? Wala akong time. Yan. Wala kang time. Sige, sa umaga na lang. O, Sabado ng umaga. This Saturday, this Friday, wala akong time. Friday, Saturday, Sunday. Wala kang time. Wala akong time. Okay, di Thursday ng umaga. Ngayong Thursday? Ngayong Thursday ng umaga. O bukas. May pulis ngayon eh. Sige, bukas. O sige, bukas. Patunayan ko na. Mary is Meron pala akong gagawin bro. Next talaga ano. Monday na lang. Monday, may gagawin pala ako eh. Nakalimutan. Pamunti ko na makalimutan. Monday morning. 10 o'clock. 10 o'clock. Okay, Monday morning, 10 o'clock. Patutunayan ko na si Mary ay Mother of God dahil siya ang Mother of the Lord. Mother of the Lord. Sige. Okay. Sige, thank you. Okay, sige. See you. Thank you. Sige, on Monday. Sige, alis na ako ha. God bless. Sige. Record. Grabe, nagkainitan talaga. Hindi ko akalain, magkakainitan kami ah. Yan, so ngayon, yung nakadebate natin, nakakatawa siya. Kasi, yun na mismong armas na panggiba niya eh. Yung tagatanggap ng dasal, hindi naman yung panggiba sa topic. Hindi panggiba sa topic yun, tagatanggap ng dasal.
Hindi panggiba sa topic yun. Yung mediator, hindi panggiba sa topic yun eh. Ang panggiba talaga doon, makasalanan si Mary. Kasi yun ang sinasabi dito eh. Atin muli pakita ha. Natawa ko dito sa ano niya, sa kanyang ginawang alibay. O ano yung mga matitibay na ano na dahilan? Ayan oh. Oh. Si Mary ay biyaya ng lubos. Paano mo gigibayin yung full of grace? Kailangan patunayan mo na hindi siya biniyayaan. Isa yan sa panggiba. Pangalawa, walang kasalanan. Kailangan niya patunayan na may kasalanan. Anong kasalanan ng ginawa? Oh. Sabihin ng kapitbahay mo, hinuli ka ng pulis. Sabi ng pulis, hinuli ko ito. Sabi ng ng chief, anong kasalanan? Basta may kasalanan ginawa ito. Sabi naman nung hinuli, anong kasalanan ko, sir? Basta nagkasala ka. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi. Dali ka sa korte. Tanong ng judge. Anong kaso ng taong ito? Nagkasala po siya, judge. Anong kasalanan ginawa niya? Basta nagkasala siya. Ano ang kasalanan? Basta, judge, simula na pinanganak yan, hindi ako niniwalang walang kasalanang nagawa yan eh. Tiyak, may nagawa kasalanan yan. Ano ba naman? Oh. Panggiba sa paksa, kailangan unang-una patunayan na hindi siya biniyayaan. Pangalawa, kailangan patunayan na siya ay nagkasala. At pangatlo, patunayan na hindi siya pinili. Yang tatlo na yan ang panggiba sa paksa na si Mary ay full of grace. Full of grace. Tutol ka, hindi patunayan mong wala siyang biyaya. Oh. Bakit siya full of grace? Kasi wala siyang kasalanan. Tutol ka, patunayan mo meron siyang kasalanan. Kung meron man, anong kasalanan yon? Sabi ba naman, none of my business? None of my business sasabi ng taong ito. Ha? None of my business daw. Pwede ba yun? None of my business? Natatawa ako doon sa sinagot niya kanina, none of my business. May kasalanan daw si Mama Mary. Pag tinanong kung ano ang naging kasalanan, di naman nila alam, ang labas nila, mapanghusga sila. Natawa ako. Oh, ngayon, lilituhin niya ako doon sa sa Greek dictionary. Hindi ko naman binabago ang translation eh. Ha? Ang ginagamit ko, yung lohika. Yung lohika, yung konteksto. Saan niya ako dinadala? Sa pag-translate, sa transliteration, na translation ng word na full of grace, at yung isa naman na highly favored. Doon niya ako dinadala sa translation eh. Sinabi ko ba na ano yan? Anong word yun? Yung, sinabi ba ako doon na yung kekaritomene, kekaritomene, may sinabi ba ako na transliterated yon as full of grace? No. Hindi siya pwede na sabihin mo na na kailangan siya i-translate siya na kung gano'n ang pagkakasabi, kailangan the same lang. Mali. Kailangan kasi minsan i-translate siya sa madaling maunawaan. Halimbawa, sampulan na lang natin halimbawa, itong yung John 1:1. Oh, ano ba yung John 1:1 sa Greek? Halimbawa, itong John 1:1 sa Greek. Sampulan na lang natin. Oh. Ang John 1:1 sa Greek, wait lang ha. Ito ang John 1:1 sa Greek, oh. Yan. Sabi dito, teka. Dito tayo sa Greek interlinear tayo. Wait lang. Yan, John 1:1. Ang sabi dito,
Oh. And arche and hologos kay hologos and prostonteon kay theos and hologos. Ano itong logos? Ano itong logos pag translate Kristo o word? O sinabi ko ngayon, ang ibig sabihin ng logos diyan Kristo, saan mababasang dictionary na ang meaning ng logos ay Kristo? Bakit? Sa John chapter 1 verse 1 ng The Living Bible, John chapter 1 verse 1 ng The Living Bible, ito yung ating mababasa sa John chapter 1 verse 1, etong sinasabi, before anything else existed, there was Christ with God. There was Christ with God. Tanong, sa Greek ba may nakalagay ba dyan Christos? May nakalagay ba dyan Christos? Ulitin nga natin ang basa. En arche en hologos kay hologos en prostonteon kay theos en hologos. May narinig ba kayong Christos? May narinig ba kayong Christos? Bakit sa translation may nakalagay Christ? Christ. Ibig sabihin ba, mali yan? Mali? Kasi may Christ na nilagay? Mali? Ha? Gagawin pa niya akong, doon pa niya ako paiikuti sa kalukuhan. Sinabi ko ba? Alam mo, ating i-apply dito. Sinabi ko ba na ang logos pag tinranslate is Christ? Wala. Pero yung Christ na sinasabi dyan, contextually, logically, yan ang sinasabi na logos sa John 1:1. Ngayon, doon naman tayo ngayon sa sa word na kekaritomene. Sinabi ko ba na kapag yan tinranslate, kailangan talaga full of grace? Hindi. Pero logically full of grace talaga ang meaning yan. Kaya nga sinasabi doon nasabi doon na tinan nyo sa theological na kahulugan. Ano ba sa literal na kahulugan? Ang full of grace ay salin ng Gregong pariralang kekaritomene na ginamit sa Lucas 1:28 ng batiin ng anghel si Maria. Hail, full of grace, the Lord is with you. Sa ibang salin ng Biblia gaya ng NIV o ESV, ito ay sinalin bilang highly favored. Pero sa tradisyon ng Katoliko pananampalataya, pinanatili ang full of grace dahil sa theological na lalim nito. Ano yung theological na lalim nito? Biyaya na lubos, walang kasalanan, pinili ng Diyos. So paano gibayan ng temang yan? Kailangan patunayan niya na si Mary hindi binayayaan, na kailangan si Mary may kasalanan, na si Mary hindi pinili. Yan lang ang panggiba sa tema Yan lang ang panggiba sa tema. Ata, nang giniba ba niya ang tema? Ginigibangan niya. Tama, ginigibangan niya ang tema. Pero pag tinanong ko na siya, sasabihin niya kaagad, none of my business. Oy, paalala ko tuwing alas 10 ng umaga itong live natin sa YouTube ko Pag na-late ako, 10:15. Pag na-late pa rin yun, 10:30 yun. Basta kay 10, meron ako live sa YouTube ko. Yan. So, ibig sabihin, tanong ko siya kanina, sabi niya, Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Tanongin si ChatGPT, pag sinabi bang all, kailangan talaga lahat? Pag sinabi bang all, kailangan talaga lahat? Talaga lahat? Walang exemption? Walang exemption? Anong sagot dito ni ChatGPT? Tanungin natin. Ang sabi dito, hindi palaging literal na lahat ang ibig sabihin ng salitang all sa Biblia. Depende ito sa konteksto. Depende sa konteksto. Yung katapat kong King Bishop, walang alam sa konteksto. Kaya naging dilema sa kanya yung Roma 3:10 to 18. Minsan ito'y buong buo, without exception, pero sa maraming pagkakataon, ito'y pangkalahatan.
with exemptions or limitations based on context. Mga uri ng all sa Biblia, literal, universal, all. Talagang lahat, walang exemption. Genesis 6:17, I am going to bring flood waters to destroy all life under the heavens. Dito, all ay walang natira, maliban sa nasa arka, Noe at pamilya. Tinan mo to destroy all life under the heavens. Nasaan sila Noe nung nangyari itong flood na ito? Hindi ba sila under the heavens? Di ba nasa under the heavens sila? Pero, nadamay ba sila? Kasi sinasabi dito all. Dahil sila ba all life under the heavens. Dinamay ba sila Noe doon? Hindi. Nasa arka sila, ba't madadamay? Ito naman tayo. Roma 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkasala, walang exemption. Maliban kay Jesus, ayon sa Kristiyano pananampalataya. Qualified or representational all. All na tumutukoy sa isang grupo o representasyon, hindi literal na bawat isa. Roma 3:5. Then all Jerusalem went out to him. To John the Baptist. Ibig sabihin ba, lahat, pumunta kay John the Baptist, wala nang naiwan sa bahay nila. Ganun ba? Mali. Hyperbole ito. Hindi literal na bawat tao sa Jerusalem ang lumabas. Ibig sabihin ay napakarami o halos lahat. 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Hindi lahat ng tao ay otomatikong maliligtas, and all dito ay lahat ang nasa kay Kristo ayon sa konteksto. Sa Grego at Hebrew, all past, all every whole, pero pwedeng collective, all nations general, o individual, every person specific. Sa Hebrew, call, all in whole, entirety. Pero depende sa context kung ito ay literal o pangkalahatan lamang. Konklusyon, ang all ay hindi lagi nangangahulugang literal na lahat. Sabi niya, ito ang ating katunggali, kailangan natin magbalik sa pag-aaral. Sabi ko, ad hominem na naman. Sabi niya, hindi ad hominem yan. Sa kanya pala, pag sinabing all, dapat talaga lahat. Biblically, dapat talaga lahat. Paano ngayon yan? Lahat pumunta kay John the Baptist. Ibig sabihin ba, walang natira sa bahay nila. Dinubog ba si John the Baptist? Dinumog ba? Ano ba naman to? Ang all ay hindi lagi nangangahulugang literal na lahat. Konteksto ang nagpapasya. Minsan lahat talaga, walang exemption. Minsan halos lahat o isang particular na grupo. Minsan figura na pananalita lang o hyperbole. Ito talaga katalakayan ko talaga. Kasama ba si Mary doon? Kasama. Sigurado ka? Anong kasalanan niya? None of my business. Natawa ko. None of my business. Ano ba naman yung klase sagot na yun? None of my business. Natawa ko doon. Sabi niya, yung tanong ko daw, out of topic na daw. Hindi out of topic, kinonfirm niya eh. Hinabol ko siya sa paraang logical. Logical siya kung tumira. Logical ko siya tinitira. May nararamdaman niya kasi yun eh. Sabi niya, objection moderator, out of topic. Nung sinabi ko out of topic, talagang out of topic yun. Nakalain mo naman, tutulan mo na si Mary ay full of grace dahil, ano daw, sabi niya, tumatanggap ba siya ng dasal? Yun ba ay panggiba? Pag tumatanggap ba ng dasal, hindi na full of grace? Mediator ba si Maria? Bakit? Pag full of grace ba, kailangan talaga mediator? Full of grace ba, kailangan ba talaga, kailangan tumanggap ng dasal? No. Mali, hindi ganyan ang aral ng Katoliko. At ito yung nakakatawa. Ayaw niya akong magtindig ayon sa aral natin. Ang gusto niya, magtindig ako doon lang sa prayer ng Angelos. Huwag nang idama yung aral. Huwag na daw idama yung aral. Maganda yun. So, darating darating na Monday po yan. Monday morning, abangan ninyo.
Yung debate ko kay King Bishop, nakakatawa siya kadebate, Nakakatawa siya kadebate. Yung mismong logic niya ginamit ko, inaatrasan niya, out of topic daw. Siya yung tumalon sa Roma 3. Ay, bulong sa Roma 3, sasabihin niya, out of topic. Ha? Out of topic? Ano ba naman yan? Maganda itong topic natin this darating Monday morning. Schedule ko ito. Alarm ko ito, Gawin ko itong alarm ito. Monday morning, alarm. 8. Gawin natin ng alarm ito. Monday morning, 10 a.m. Ang topic is, patutunayan ko na si Mary ay Mother of God dahil siya ang Mother of the Lord. Yan ang natin. Yan ang ating patutunayan. Maganda to. Tawa ko doon sa kanya. Yung mga tanong niya, hindi man lang tugma doon sa ko. Ay nako. Hindi nga kasi siya Katoliko, kaya di niya nila maintindihan. Sus niya. Bukas bro, JD. Anong bukas? Anong bukas? Anong bukas? Monday. Ano bang araw ngayon? Di ba Wednesday pa tayo ngayon? Wednesday. So Monday pa. Quando is it honorable to know Mama Mary with our brother Jesus Christ? Yes or no? Ano ba si Quando? Nakikipag-diskusyon na naman si Quando dyan. Eto yung ayaw na ayaw ko, Quando. Pag nagla-live ako, wag mong didebatehin yung nasa comment section. Kasi, hindi na makapag-focus yan sa akin topic dito kasi nag-i-entertain sa'yo. Kaya, dahil ikaw ay panggulo lang dyan sa comment section, kailangan kitang alisin. Bye-bye sa iyo. Bye-bye sa iyo, Quando. Kasi, nangi-istorbo na naman Ano matututo yung nanonood sa akin iniistorbo mo. Ba naman yan? Inalis ko na si Quando. Hindi makapag-concentrate yung aking mga viewers kasi nanonood sa iyo nag-entertain sa iyo Yan. So, gibang-giba siya mga kapatid. Mga kaibigan, gibang-giba siya. Kuya, magandang umaga po. May tanong lang ako. May isang CFD kasi may certificate daw po siya. Si Rodrigo, natuturo siya ng divine nature ni Kristo na matay. Totoo po ba yun? Ang alam ko din namatay ang divine nature. Namatay po ba? Pakisagot po. Salamat para sa kanya. Emmanuel na ito. Wait lang ha. Hindi natin tanungin to si Emmanuel. Para malaman natin to. Wait lang ha, Emmanuel. Ito. Bakan ko muna ha. Okay. Hello bro. Hello bro. Good morning. Good morning bro. May isang may isang CFD ba? Sino CFD yan bro? Wait lang. Tingnan ko yung pangalan ha. Ano to? Rodrigo Casas. Rodrigo Casas. Taga-kuan. Chat mo siya kuya. Ang tawag dito? Taga Bulacan. Nagtuturo siya, pati yung Diyos persona ay yung divine nature na matay. Kinukontra namin ni Bro Ryan. At saka si Ate Sap. Kilala mo ba si Ate Sap? Martinez ba yon? Hindi. Si Rodrigo Casas ang tinutukoy mo? Rodrigo Casas. Tinuturo niya na matay daw ang divine nature. Tama ba yung kuya? Hindi. Mali kami. Hindi namatay ang divine nature nga sa divine ang hindi mamatay Ayun nga, hindi. Tama kami o mali. Na kinukontra namin siya kasi turo niya namatay ang divine nature. Hindi, ang namatay ang divine person, hindi ang divine nature. Kuya, chat mo siya kuya para maniwala siya kuya. Ayaw niyang maniwala kasi parang insulto sa kanya ba na tinuturuan namin siya. Ay, hindi pwede yung ganun. Pag nagkamali, kailangan... Kasi
hindi naman talaga namatay ang divine nature kasi ang turo niya sa mga tao at sa amin, namatay daw ang divine nature. Ginagamit niya yung sinabi ni Kristo na revelation. Okay, sige. Chatan ko siya ha, bro. Hindi namatay ang divine nature. Divine nature. Ang divine person lang. Yun. Para maano siya, bro. Nag-chat ako sa kanya, bro. Thank you sa pagtutuwid sa kanya. Thank you. Okay, salamat kuya kasi tinanong ko sa'yo para may kaano ko ba kasi parang di siya naniniwala sa amin, parang insulto sa kanya pag kami lang yung nagsabi. Kaya sabi ko, itanong ko to kay Brother Jando. Pag mas marunong ka pa kay Brother Jando, mali na kami lahat. Hindi, Sige. nature nga eh. Halimbawa, nature ng tao na gutumin. Pwede ba? Meron bang tao na hindi gugutumin? Wala. Nature yun eh. Yung sinasabi daw niya kuya kasi, pati yung anak ng Diyos ba? Yung anak ng Diyos talagang si Kristo ba? Pati yan daw namatay. Anak ng Diyos na si Kristo? Oo, si Kristo mismo, yung divine nature. Hindi. Yung di pa siya nagkatawang tao. Hindi. Pati yun daw namatay. Hindi. Yung divine person, talagang si Kristo yung divine person. Oo nga kuya. Si Kristo, namatay talaga si Kristo. Sinabi ni Kristo, namatay ako at ngayon buhay. Talaga namatay siya. Pero yung divine nature, pati yung divine nature. ay hindi mo dami divine nature. Nature na nga yun eh. Ayun lang kuya. Sige, thank you sa'yo bro. Salamat kuya. So, Nag-chat mo lang siya. Nag-chat ako sa kanya bro. Friends niyo po siya? Oo. Kilala ko si Rodrigo Casas. Salamat kuya. Mukhang Sige. lolo niya yung may-ari nung ano eh. Yung lolo niya yung imprimatur nung aking Birheng Mariang tagapamagitan. Lolo niya yon. At saka ano po yun unang-una sila nagwawali doon, sila bro Ryan. Ryan. Ano ba? Katolikong isog ba? Sinong Ryan? Katolikong isog. Katolikong isog. Oo. Sa Cagayan ba yan? Cagayan? Hindi, taga-kuan yan. Sa Mandawi. Cebu. Mandawi, Nakita Cebu. namin nakaraan. So, anong turo ni Ryan? Parehas kami. Pareho kayo. Kinukontra namin si Bro Rodrigo. Kaso parang insulto sa kanya ba kung kami lang yung magtuturo? Ay, hindi Kaya ganun. hindi niya tinatanggap. Mali yun. Kailangan ipaliwanag mali yun. Actually, nung ako dati, hindi mo ko niniwala sa God died dati. God died literal. Hindi ko niniwala dati. Pinagtyagaan talaga ako ni Brother Novem, at saka ni Brother Patrick. Silang dalawa yung nagtyaga sa akin. Oo. Sa kakatyaga nila, nagbunga naman ako na naniniwala na ngayon na talagang God died literal. Oo. Malitong yung God died, divine nature na matay. Malito, DVD matay yung divine nature. Nature na nga eh. Sige, thank you bro. Thank you sa, bro, sa pag-chat mo sa akin bro. Salamat kuya. Sige. Patuloy na lang siya kuya. Salamat. Sige, thank you. Kasi marami siyang maliligaw na kaluluwa niyan. Sige bro. Okay, masisira din simbahan. Sige, salamat kuya. Sige bro. Yan, pag nagkamali talaga, kailangan talaga ituwid. Actually, ako dito, pag nagkamali ako dito, tinutuwid ako ni Padre Darwin, tahimik lang naman ako eh. Never nangyari na ako'y pinagalitan ni Padre Darwin na ang ingay-ingay ko. Never. Pag ako pinagalitan ni Padre Darwin, ang ginagawa ko, tahimik, wala nang imik. Ang sarap sumagot, pero kailangang tahimik. Alam mo kung bakit? Ang pagpapakumbaba, aral ni Kristo yan. Hindi naman magagalit sa Padre Darwin kung wala akong ginagawang masama. Pag may ginawa akong masama, ako'y kanya pinagalitan, na ginagawa ko lang tahimik. Ka na lang umimik, Jando, tumimik ka na lang. Nagkasala ka eh. Kaya nga sabi ni Padre Darwin minsan sa kanyang sermon, yan si Jando, napakaingay niyan. Mga protestante, matapang niyang kinakalaban. Pero pag yan pinagalitan, tahimik lang yan. Totoo naman talaga yun. Tahimik lang ako pinagalitan pa ni Darwin kasi hindi magagalit yan kung wala kang ginawang masama.
At sa aming ministry, si Father Darwin, yan ang ama ng ministry namin dito. Siya yung tatay, o siya ba, kumbaga, siya yung tatay namin. May mga pagkakataon na yung mga scholar, matitigas ang ulo, ayaw makinig sa amin. Pag nandiyan si Father Darwin, bait-bait niyan. Halimbawa, tuwing rosary. Pag kami nag-rosary, minsan hindi kompleto lahat pupunta doon sa rosary area para mag-rosary, hindi kompleto. Pag nandiyan si Father Darwin, lahat nandoon sa nandoon lahat. Baka kasi andiyan kasi yung tatay eh. Ganyan talaga. Wait lang ha. Mukhang mali po yata ang report sa inyo, bro. Kailanman ay hindi na mamatay ang kalikasan, ay yan ay sinasabi ko na mukhang hindi yata nila ako naunawaan. Ganun pa man, mahirap ipilit ang unawa mo na hindi naman nila ito kayang unawain na. Ulitin ko po, Brad, hindi po namamatay ang nature. Marami po akong post, ngunit hindi ako natuturo. Ganun pala yun. Sorry bro kung mali ang nai-report sa akin. Nai-report sa akin. Pero sino ba yung katalakayan mo na yon? Talakayan mo na yon. Ganyan talaga yan. Okay, maraming salamat po at sa inyong panonood. Basa muna ako ng mga comments saglit dahil alas 12 na pala, no? Mga comment ninyo, basahin ko muna para mag-enjoy tayo bago tayo mag-end. Okay, sabi to, tama po bro Jando, ang mga panggulo dapat alisin kung gusto nilang magipagdebate sila sa iyo bro, watching from Hong Kong. Kung atat silang magipagdiskusyon, ba't di sila pumasok? Alam nyo, kung gusto nyo ba magipagdiskusyon sa akin, ito lang naman yun eh. I-comment nyo sa comment section ko sa live sa YouTube. Kung anong Facebook account nyo, tatawagan ko kayo para makapasok kayo. Problema ka sa kanila, pag inihiling ko yan, hindi nila kino-comment yung kanilang Facebook account. Tapos pag tinatanong mo, ayaw naman sumagot. Ako mababalitan, sagutin mo. Yan natanggal si Kahalili. Siya yung MCGI na nakipagtalakayan yan sa punto por punto. Ha? Sino? MCGI na nakipagtalakayan? Sino? Larry Silva? Hindi din si Larry Silva. Si Larry Silva ba yun? Si Larry Silva kasi matapang ang loob nun eh. Kahit na ngayon, sa panahon ito, dinadaga na siya. Ayaw na niya akong patulan sa live. Pero malakas ang loob nun. Dati. Ayun, hindi na. Wala na siya ngayon. Okay, maraming salamat po. Sana si Bishop Nahari mag-affirmative bro na sila ang true church. Congrats. Yan ang ating isunod after nitong Mary, Mother of God. Yan ang ating i-request. Sige, huwag kang mag-alala. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay usay kamatuoran. Ako lang hinaot, nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.